Isang mapagpalang gabi mga kaasap. Alas 7 na po ng gabi, kaya sabay-sabay po tayong tumutok sa programang punong-puno ng aral at pagpapala. Ito po ang ASAP, Always Say a Prayer. At magandang gabi rin po sa aking kasama ngayon, Pastor Edsel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Huwebes, Santo ng gabi. Ayan, so isang karangalan na muli tayo pong lahat ngayong gabing ito ay magkasama-sama sa programang lagi po nating inaabangan tuwing gabi, alas 7 ng gabi. Ito po ang inyong programa, Always Say a Prayer, ASAP. Kaya sa gabing ito, samahan niyo po kami ngayong gabi. San man ho kayo naroon ngayon mga kapatid? Baka ho kayo ay nasa bakasyon ngayon or nagbabiyahe or nasa inyong tahanan, kumakain, nakikipagkwentuhan, isama niyo po sa inyo pong ginagawa ang programang ASAP dahil alam ko po na sa gabing ito mayroon pong panibago tayong matututunan at makikilala. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong programa at samantalin natin yung pagkakataon si Sir Ems na challenge yung mga kapatid na natin na kasama natin ngayon na siyempre i-share yung ating broadcast ngayon. Ba si Sir Ems? Yes po, Pastor. Ayan po ang mga kaasap, inaanyayahan po namin kayo na i-share nyo po yung broadcast na ito para hindi lang po tayong makapakinig sa patutuo po ng aming guest ngayong gabi, and praise the Lord. At talaga naman na magmula ng Tuesday hanggang ngayon ay okay po yung internet connection po ng mga guest po natin. At ayun po, kung may mga prayer request po kayo, ngayon pa lang po ay isulat nyo na po dyan sa ating comment box para po maipanalangin namin mamaya. At kung gusto naman pong pagpalain ang programa po ng ASAP, ay po ini-encourage po namin kayo na mag-send po ng stars. Ayun po. Yun, so yun na nga, siguro po ay iba sa atin si Sir Ems ay nagpapasarap. Sinasamantala yung mahabang bakasyon dahil yes, alam nyo hanggang Lunes yata yung bakasyon ngayon. Yung iba siguro nasa probinsya. So ingat-ingat po and enjoy po ninyo ang inyong bakasyon dahil minsan lamang po yan mangyari at talagang kumbaga pinagbigyan yung mga magbabakasyon hanggang Lunes. So ingat po sa mga gagawin po ninyo. Pagpasalamat po natin sa ating Panginoon dahil yan po ay talagang siguro family bonding, company bonding, kung anumang bonding yan ay talagang ang panalangin natin, ma-enjoy nyo po yan at talagang ingatan po kayo ng Panginoon dahil alam naman po natin yung panahon. So sobrang init po ngayon, ingat po kayong lahat. Yan. Baka ho kayo ay may mga walang dalang mga panangga sa init. So ay napaka delikado po ang heat stroke ngayon. So magandang gabi po sa inyong lahat. Sige si Sir Ems, batiin natin yung mga kasama natin ngayon at alam ko na excited tayong lahat. Yes po. And po, good evening po kay Brother Ronald Montimayor, Pastor Ray Bichayda. Yun po, nasa po sila ngayon, National Youth Leaders Conference. Ayun po, ingat po kayo dyan, Pastor. Andito na rin po si Brother Albert Verano, Sister Marisa Vera, Sister Mags Kadahing, andito na rin po. Gabi po. Pastor Dennis Joseph, andito na rin po siya. Sister Ria Macabinta, andito na rin po. Sister Weng Sipagan, andito na rin po siya. Good evening, Sister Weng. Brother Ovi Star, good evening po sa inyong lahat. And po inaanyayahan po namin kayo na i-share nyo po yung broadcast na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa 13 kasama natin ngayon, Sister Emily, yung iba siguro hindi umalis na, hindi nagbakasyon dahil siyempre nanatili na lang sila doon sa kanilang mga tahanan. Ayan, maganda po na magkakasama po tayong ngayong gabi ito sa programang ASAP at napakasarap na mapakinggan ulit yung ating pong yung patotoo ng ating kapatid. Sister Ems, ipaalala ulit natin sa ating pong mga viewers ngayon na ang ating pong panauhin sa buong 3 buwan ay manggagaling po sa Cluster 2. Ayan. So, kumbaga kung hindi nyo kilala yung saan ba nanggagaling yung church ng ano ba yung mga churches ng Cluster 2. Ayan. So sa 3 buwan po na ito, simula po ng April, tapos May, June, July, makakasama po natin lahat ng mga kapatiran, may mga pastor tayong makakasama diyan,
mula po sa ating cluster. Sa pangunguna po ng cluster head po nila si Pastor Mandy Dicano. At sa week na ito, Sister Ems, no, pinapaalala natin din sa kanila na ang guest po natin sa buong week na ito hanggang next week yata, no? Hanggang next week ay church ng saan nga, Sister Ems? Nakalimutan ko eh. Bagong Silang po, Pastor. Bagong Silang. So, ayan, so magandang gabi po sa inyong lahat, and I believe na lahat po ng members ng Bagong Silang ay nakatutok po ngayon sapagkat siyempre sinusuportahan po nila yung kanila pong ano ba ito? Mamaya na nga kasi ba yan ka church yan. So para support nga ika nga. So ngayon po ay talagang napakabuti po ng Panginoon dahil ano ba? Umpisa na ba natin, Sister Ems? Yes po, Pastor. Ayun po, bago po natin umpisahan, Pastor, bago ko ipakilala ang ating panauhin, ay binabati ko rin po ng magandang gabi si Toasted Guyabano. Kasi bagong-bago to, Pastor. Toasted Guyabano. Yes po. Nakatingin ka na ba nun? Ayun po. Ayun po, siguro friend po ng ating panauhin ngayong gabi si Toasted Guyabano. Magandang gabi po. Yan, so ayan. Magandang gabi rin po kay Ma'am Nova Joseph. Sabi po niya, watching with Sis Ludi, Sis Menchi, and Brother Dane. Ayan, magandang gabi po. Pastora Lourdes Abrigo, andito na rin po siya. Pastora Nona Hinita, andito na rin po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasok lang po kayo mga kapatid. Pasok lang kayo. Sige, samahan niyo po kami ngayong gabing ito dahil makikilala niyo po ang ating panauhin at nakita na natin Sister Ems kanina, no? At masasabi natin may kagandahan. Yan. Yes. Kagandahan yung atin pong panauhin ngayong gabi. Kaya yung pastor na kilala natin na ito ay talagang tuwan-tuwa eh. Kasi kilala natin yung pastor nito, yung asawa niya. Kilala natin. Kaya binibiro natin yan. Joke lang po yun. So, sige Sister Ems, pakilala mo na yung ating panauhin ngayong gabi para makilala natin at makilala na rin ng ating pong mga suki ngayon at taga-panood ngayong gabi. Yes po, Pastor. Ang ating pong panauhin ngayong gabi, siya po ay wife ni Pastor Dan Daculia at siya rin po ang associate pastor ng MMIM Bagong Silang. Ang ating pong panauhin ngayong gabi ay walang iba kundi si Pastora Kathleen Daculia. Yan. Good evening po sa lahat. Good evening po, Pastora. Good evening po, Pastor and sis po. And sige po, Pastora, shout out na po kayo. Batiin niyo na po kung sino po yung gusto niyo pong batiin ngayong gabi. Ayan, so magandang gabi po sa lahat. At binabati ko po ang mga taga MMIM Bagong Silang. So kasama po ang mga pastors, sila Pastor Pau, Pastor Chal, and si Pastor Dan po. At sa mga members po, yan, magandang gabi po. At sa mga lahat po ng nanonood, good evening po sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami, Pastora, sa inyo pong pagtugon sa aming imbitasyon dahil talagang, kumbaga, parang isang karangalan na mapakinggan po ang inyong pong patotoo ngayong gabing ito. At mas kilala kasi namin si Pastor Dan eh. So, ngayong gabi, mas makikilala namin dahil ako nga magbibigay ng patotoo ngayon. Mr. Ems. Yes po. Ayun po. Sige po, Pastora. The floor is yours na po. Pwede niyo na pong umpisan ang iyong patotoo ngayong gabi. So, magandang gabi po ulit sa lahat po ng nanonood and sa mga naka-live po na nanonood sa atin. So, ito na po, start na po ng aking testimony. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, magpakilala po ako ulit. Ako po si Kathleen Daculia. Pwede niyo po akong tawagin Kat or Pastora Kat or Sister Kat. So, ikukwento ko na po yung aking testimony. So, bago ko po makilala si Pastor Dan, naging ano po muna ako, no? Ikakwento ko po muna yung mga naging karanasan ko nung bata po ako. So, ako po ay isang anak ng Roman Catholic na sa family po, no? Lumaki po ako bilang isang Katoliko at
yung mga tradisyon po na aking mga nakasanayan ay in-embrace ko po. Pero yung mother ko po kasi, no, napaka-religious niya and devoted po talaga siya dun sa faith na meron siya noon. And then, nung 9 years old po ako noon, na-diagnose po ako ng doktor, ng mga doctors po, na meron akong mababang heart rate. So, hindi po siya normal kung yung heart rate po ng mga normal na tao is nasa 70 pataas. Yung heart rate ko po is nasa 40 lang po. 40, yun na po yung pinakamataas. And then, nung 9 years old po ako noon, i-drop ko na po no, sa high school para hindi na po tayo tumagal. Nakakilala na po ako kay Lord. So, ito na po yung time na mas in-embrace ko po yung pagkakakilala ko sa ating Panginoon. So, high school po ako nung tinanggap ko po ang ating Diyos at tagapagligtas po, no, na si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Hanggang sa na-invite po kami sa isang Bible study and then nag-commit na po kami umattend ng church every Sunday. And then, hanggang sa yung pastor po namin, tinetraining po kami ng aming pastor doon sa pinanggalingan ko po na church. And then, marami po kaming training. Kasi po dati, uso-uso po yung mga trainings and seminars po. At pinagkatiwalaan rin po ako na mag-aral po sa Bible School. At habang nag-aaral po ako sa Bible School, may in-impress po si Lord sa heart ko. Kasi parang nagkakaroon po ako ng burden sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa Kanya. So, gustong-gusto ko i-share yung faith ko hanggang sa pinagkatiwalaan po ako ulit na magkaroon ng isang Bible study or cell group po. Pero nahihirapan po ako kasi ang handle ko po is family. So, meron pong mga mag-asawa. So, mix po yung congregation, may youth and may children po. So, nagkaroon din po ako ng mga struggles habang nagkakandak po ng mga Bible studies dito. So, habang meron po akong struggles personally and then sa ministry rin po. So, habang nag-stop na po ako sa Bible school noon, nag-work naman po ako. Habang nagwo-work naman po ako, worker pa rin po ako ng simbahan. Ibig sabihin po, may ministry pa rin po akong hinahawakan. So, hanggang sa parang napapagod na po ako sa trabaho, nararamdaman ko na yung pagod eh. Kasi mas enjoy ko po, mas na-enjoy ko kapag nasa ministry po ako or mga nasa Bible study po ako eh. Kasi nandun po talaga yung heart ko. So, and then after a year din po, after 3 years, to be exact po, parang antagal ko pa po bago ko po tinanggap yung calling ko po na bilang pastor. Kasi nag-handle po ako ng mga Bible study, tapos sabi po sa akin, dati ng pastor namin po, bakit hindi ka na lang magpastor? Sabi niya po sa akin. So, ang dami ko pong inisip na what if, ganito, ganyan. And then po, nangusap po ulit si Lord sa akin. So, habang nandun po ko sa moment ng buhay ko po na yon, umiyak po talaga ako sa Lord. Kasi po, alam ko po yung hirap at alam ko rin po yung saya ng pagiging pastor. So, hindi po palaging masaya, hindi po palaging madali. So, alam ko po yung mga pinagdaanan or mga pinagdadaanan ng pastor. So, hindi ko po siya madaling inaccept para sa akin. Nung una, parang ayaw ko pa po siya tanggapin. Pero nangusap po si Lord at through His words po, na na-confirm ko po na
tinawag niya po talaga ako para i-share yung gospel po sa ibang tao. And then, habang nag-ministry naman po ako, ayan, so dito na po papasok yung love life. Ayan, so habang... Pastora, sandali, kasi baka matabunan yung question. Kasi sinabi mo kanina yung mababa, yung sa condition mo ng bata, no? Mababa yung heart. Kumusta na yung heart rate mo ngayon? Tumaas na ba nung nakilala mo si Pastor Dan? Ano po, same pa rin naman. Opo. Pero ang advice lang po sa akin dati po ng doktor ay bawal po akong mapagod, yung sobrang pagod po. Ayan. So kapag alam ko na po na napapagod na po ako, nagre-rest na po ako. So hindi ba siya naging hadlang kasi kumbaga parang alam mo naman sa pastoring ay medyo stressful yan at hindi lang stressful, talagang actual na gagalaw at kikilos ka. So paano mo hinandle ito? Kasi isa sa pinakamabigat na sakit yung puso. Diba? So ika nga sabi nga marami nagsasabi rider yung sakit na yan dahil hindi mo alam kung kailan ka aatakihin. So paano mo i-handle po yung ganung situation na ang problema physical di ba? So physical na pangangatawan mo So nagtatang ba ito? Pati ba sa pagkakataon titigil na ako kasi mahirap baka atakihin ako at may karamdaman ako. Ano po, Pastor, salamat po sa tanong niyo. Marami pong moments na parang gusto ko nang sumuko or bumigay. Pero palagi ko pong iniisip na yung buhay po na ipinahiram sa akin ng Panginoon ay parang gusto kong gamitin po na habang nabubuhay po ay maglingkod lang po para sa Kanya. Kasi marami pong times na sa buhay ko po na nagkaroon po ng mga struggles, no? Simula pa po nung bata hanggang ngayon po. 30 years old na po ako, no? Ibig sabihin po, 30 years na po binibigay ni Lord yung grace niya para sa akin po, no? Na mabuhay at simula po nung nakakilala ko, parang hindi ko na po siya inangkin na sa akin Parang gusto ko po, ewan ko po, kung ganun po yung nararamdaman ng iba, no? Pero sa akin po, mas gusto ko po na magamit yung buhay ko na para i-share yung gospel sa ibang tao, para maging kapaki-pakinabang po yung buhay ko. Yun po. Amen. May katanungan din po ako, Pastor. Ayun po, Pastor, ano po yung ano po yung nag-i-inspirasyon niyo po para po magpatuloy po sa Bible School? Yung pastor po namin at yung mother ko po. Yung pastor po namin dahil kasi siya po ang talagang nag-train sa amin simula pa po nung youth kami hanggang sa yun nga po, no, malungkot nga po siya nung mag-aasawa na po ako kasi lilipat na po ako ng ibang simbahan. Pero ganun po talaga, naging ko po siya, inspirasyon ko po kasi yung sa dedication niya po bilang pastor dahil minsan mas inuuna niya pa po kaming mga members niya kesa sa family niya. So nakita ko po yung dedication niya bilang pastor at bilang anak po ng Diyos. And then sa mother ko naman po, yung mother ko rin po kasi ay pastora po. So nakita ko po sa kanya yung pagiging dedicated niya rin po sa pagmi-ministry. So kahit na naiiwan niya po kami sa bahay, gagawin niya po lahat yung gawaing bahay bago niya po kami iiwan. So sila po dalawa yung inspirasyon ko po sa pag-ministry. Okay, sige. Pakituloy na nga po. Wait lang po, Pastor. May nag-share po kay Pastor Lakat.
Hindi po ni Pastor Ray o inaanak Pastor Kathleen Alcantara Tacubin. Hello po, Ninong. Nanonood si Pastor Ray. Hello po. Sige po, Pastor, tuloy na. Ayun po. So, ituloy ko pa po yung testimony ko po. Ayan. So, dun sa, yun na nga po, ituloy ko na po dun sa love life. Ayun, so, habang nagbi-ministry po ako, ayun, so, nakilala ko po si Pastor Dan. So, before ko pa po siya makilala, pinag-pray ko na po talaga sa Lord na gusto ko po maging pastor yung magiging asawa ko po. Mm-hmm. Pero, hindi ko alam na sobrang hirap po pa. Pag dalawa po kami palang pastor. So, mahirap po pala. And then, ayan, going back po dun sa kung paano po kami nagkakilala. Yun nga po, pinagpe-pray ko po na maging pastor yung mapapangasawa ko. So, nagkakilala po kasi kami sa seminar po, sa Bible School din po. Sa kanila naman po, ginanap po yung seminar na yon sa church po namin. Dahil yung isang member po namin na nag-aaral din po sa same school po nila, classmate po ni Pastor Dan. So, dun po ginanap sa church namin yung seminar. And then, after po nun, after a year pa po, bago po ulit kami magkakilala. Sa same venue pa rin po, sa church rin po namin. And then, after po nun, so, nagpakilala po siya sa akin, at nagpakilala rin po ako sa akin. So, pero bago po namin nakalala isa't isa, parang may naging bridge po para magkakilala kami. Yun nga po yung isang member po namin sa simbahan, si Ate Ina. Ayun po, hanggang sa tuloy-tuloy na po yung contact namin ni Pastor Dan. And then, yun po yung prayer ko din po. Alam niyo po ba ang prayer ko? Na makikilala ko yung mapapangasawa ko. Gusto ko po sa simbahan ko po siya makilala. And then, sinagot naman din po ng Panginoon na sa simbahan rin po kami nakakilala ni Pastor Dan. Sa church po namin. So, ayun po. Hanggang sa after 2 years po, ayun po. So, kinasal na po kami. Last year po. So, ngayon po, nung March 21 po, 1 year na po kami kasal. 1 year na, no? Apo. Lord. Ang tagal na. Apo. Tagal na. Okay, so, tapos na ba si Pastora? Opo. Tapos na po. Natapos sa love life. Okay? Sinimulan sa puso. Sinimulan sa puso, natapos sa love life. Ayan, talagang napakaganda ng testimony ni Pastor Kat. Mga kapatid, baka ho mayroon kayong mga tanong, ay pwede ho kayong magtanong ngayon at pakisulat naman po sa comment section dyan. At mamaya po ay babasahin po natin yan. At direkta natin itatanong kay Pastor Kat ito, dahil siyempre pinapakinggan po natin yung kanyang mga patotoo at marami ho tayong natuklasan sa kanya. So, Sister Ems, baka may tanong ka at susundan ko ng tanong. Yes po, ang katanungan ko is ano po yung mga challenges ng pagiging pastor? Challenges. Marami po. Ayan. Ang mga challenges po na bilang pastor po, simulan ko po na sa personal po. No? Ang hirap po talaga kapag yung ikaw po mismo, no, yung relationship mo po sa Lord ay yung kumbaga aandap-andap. Ibig sabihin, minsan meron, minsan wala. Kumbaga, yung time mo sa Lord. Ibig sabihin po, ikaw mismo bilang pastor ay wala kang time sa Panginoon, pero
humahayo ka. So, mahirap yung ganong senaryo po. No? Pero may time na, excuse po, may time na parang nade-drain po tayo kasi minsan gusto natin na parang yung makinig na lang, katulad po ng pandemic na naging struggle din po siya para sa amin. Kasi hindi nga po tayo makalabas, ganyan. So, kailangan tayo po mismo yung mag-share sa ibang tao. So, kailangan tayo po mismo equipped din po, no? Para i-share yung gospel sa ibang tao. So, nung nagkaroon po ng pandemic, online, gano'n. So, ang hirap, kahit online po, mahirap pa rin po kontakin yung mga tao, no? Yung mga, para i-share yung gospel. At yung Sunday service din po, no? Naging, parang naging habitual na po yung online na kapag magkakaroon po tayo ng face-to-face kasi po nawawala yung mga CQ na yan, yung mga ECQ, ganun po. Ano po parang napapalitan na ng worldly yung mga focus ng mga tao po. And then, marami pa pong struggles po. At meron po maraming tao ang tumatanggap sa Lord. Pero meron din po mga tao na hindi tinatanggap po ang salita ng Diyos. So para sa akin, yun po ang pinaka-struggle ko na naranasan ko. No? Kasi akala ko po dati na kapag nag-share ako ng gospel ay tatanggapin na lang po nila yung salita ng Diyos. Pero meron din po palang mga tao na ayaw tanggapin. Kahit libre na po, kahit binigay na po sa atin lahat ng Diyos. Ayun. Praise the Lord. So talagang lahat po yan ay naranasan. Dahil, kumbaga, meron talagang matitigas pa rin ang puso ng mga tao. Kaya importante talaga yung babad sa panalangin. Ang question ko, Pastora, ito? Paano ka nag-adjust ngayon na, siyempre dati, ito ang tanong ko, nakahawak ka ba ng isang church? Ng isang local church? Doon sa dati mo? Area lang po, pero hindi po siya local church. So, ibig sabihin, paano ka, ito kasi, iko-connect ko doon sa question. Paano ka nag-adjust ngayon na, siyempre, nasanay ka doon sa leadership ikaw, parang gano'n. Ngayon, Pastor Dan ang senior pastor. So, yung adjustment, siyempre, sanay ka doon sa leadership, ikaw yung una, ikaw yung ano. Sanay yung kasi, ang settings parang si Pastor Dan ang senior pastor. So, paano ka nag-adjust sa ganung sitwasyon na kailangan magpasakop ka kay Pastor Dan? Salamat po ulit sa tanong. Ano po, sobrang hirap po pala. Kasi po, sanay po ako na ako po yung nagdedesisyon, ako po yung dumidiskarte or may strategy po para dun sa isang sabihin na po natin dun sa Bible study po na hawak ko, no? So, ngayon naman po na nandito na po ako sa MMIM po. Most special po sa Bagong Silang. Naging naging struggle ko rin po yan, Pastor, yung pagpapasakop. Kasi po, syempre po, si Pastor Dan ang lalaki, ang leader po, senior pastor ng Bagong Sila. Ang hirap po na may suggestion ako, pero meron din po siyang gusto. So, nagka-clash po kami. Ang ginagawa ko na lang po, syempre, siya pa rin po yung masusunod kasi nga po, kailangan po, di ba, na magpasakop ako sa kanya. So, marami rin pong times na may mga suggestion po ako na tinatanggap naman po niya. Pero mas madalas po, desisyon niya po bilang pastor at bilang may hawak po sa isang simbahan po.
Ano lang po, parang give and take lang po. Kung ano po yung nakikita ko na maganda na para sa simbahan po, no? Yun po yung isa-suggest ko sa kanya. So, nasa sa kanya na lang po kung tatanggapin niyo po yun. Nasa kanya pa rin po yung final verdict. Yung decision po. Kasi may pala pa question dyan eh. Kasi parang paano mo nagagamit ngayon sa sitwasyon mo ngayon yung mga napag-aralan mo sa Bible School? Yung mga trainings, yung mga, syempre, yung mga katulad ng sinasabi mo kanina, kumbaga marami kang mga pinagdadaan ng training sa Bible School. So, nagagamit mo ba sa ngayon bilang advantage doon sa, siyempre meron tayong inaabot di ba, sa MMIM. So, kumbaga, hindi ba siya, kumbaga nagamit mo, nagiging advantage ba at nagagamit mo ba siya ngayon sa local church sa Bible School? Opo, nagagamit ko po siya kasi po, hindi lang po siya basta parang nakastock lang po na knowledge and then yung mga experiences ko rin po before, mas nagagamit ko po siya ngayon na dito po sa Bagong Silang po. Habang syempre po may katuwang na rin po ako, si Pastor Dan, na mas pinapagsama po namin yung experience ko at experience niya bilang pastor po, bilang mga pastor po. Kaya po mas nagagamit po namin pareho yung mga napag-aralan po namin. So hindi lang rin po yung sa academic, kundi maging sa experience din po namin bilang mga pastors. Amen. Mr. Rems. Yes, pa yung kanina po kay Pastor Renz, nag-struggle sila ng pandemic sa kanilang church. Paano nyo po yung na-overcome, Pastora? Thank you po ulit sa question. So, nagamit po namin yung parang habang pandemic po, ikakwento ko na po yung mga napagdaanan po. Nung una po talaga, sobrang hirap. Kasi po, ang hirap pasunurin po ng mga tao or ng mga members po na umattend kahit online na lang. Minsan po, kahit online, meron pa rin po talagang hindi nakaka-attend. So, ang mahirap po sa part namin yung mag-follow up po through online. So, kahit na yung mga ginagawa po namin, kahit na meron po kami every Monday, may prayer meeting, every Wednesday, and Friday may devotion po kami. So kahit na 3 araw po yung gawain namin before Sunday, parang ang hirap pa rin po nila maka-attend. Pero nung sa kalagitnaan naman na po, doon na po kami naka-adjust. So marami na pong uma-attend na sa prayer meeting and sa devotions po, and every Sunday service po kahit online lang. So by the grace of God po na-overcome po namin yung mga struggles na yun. Hindi lang din po sa mga members, kasi personally rin po may problems din po kami mag-asawa. So, by the grace of God naman po na overcome po namin yung mga yan. Okay. So may follow-up ako question. May tanong ako, Pastora. Kanina binanggit mo na hindi pala madali na ang asawa ay pastor. Kasi lahat naman nararanasan yan. Pero ang question ko ay, ano naman yung advantage ng asawang pastor? Considering, ang mga dakulya, 3 pastor yan. Opo. Sa Kasidan. So, Opo. Tawa ka sa mga pastor. So, ano advantage? Ano po, advantage po, unang-una po doon sa faith po, na meron tayo,
mahalaga po pala talaga na yung asawa mo ay same faith po kayo. Kasi kung magkaiba po kami ng pananampalataya ni Pastor Dan, lalo po kaming magka-clash eh. Kasi kahit same na pananampalataya po kami, same faith na meron kami, nagka-clash pa rin po kami. Lalo pa po kapag hindi. At saka po yung yung sa pagdedesisyon po. So, kasi po, ako, medyo mahiyain, at saka, kapag may desisyon po ako, paiba-iba. Alam niyo naman po yung babae, no? Paiba-iba ng gusto. Ayan, pero siya, kapag sinabi niya, mag-stick ka sa ganitong desisyon, ganito dapat. So, nag-stick po kami doon, no? Bilang mag-asawa na po. Kasi, mas nakakatulong po siya, no? Na pastor yung asawa mo, at the same time, siya yung magde-decide para sa iyo. Yan po. Praise the Lord. So, tulungan lang. Kumbaga, talagang siyempre, may mga kanya-kanyang ideas, pero at the end of the day, siyempre, nagkakasunduan yung idea. Pero isang magdidesisyon. Opo. Si Pastor. Opo. Opo. May follow-up question ka. Wala na po akong follow-up question, Pastor. Kasi yung tanong ko kay Pastor, yung tanong niyo po kasi kanina kay Pastora, yun din yung katanungan ko, yung dahil parehas po silang pastor, ayun, ano yung mga advantage and disadvantage, inasagot na rin naman po ni Pastora. Yung takbuhin niyo ngayon. Kasi bilang mag-asawa, sabi mo kanina 1 year pa lang kayo. Yung halimbawa, magkaroon kayo ng baby. So, kumbaga nasa plano na ba yan or hindi nyo pinaplano, wag muna tayo mag-baby para makapag-concentrate tayo sa mission, or nando kayo sa parte na ngayon na nagpe-pray na kayo ng siyempre magkaroon kayo. Ngayon po, pinagpe-pray pa rin po namin, no? We're still praying po na magkaroon. Pero hindi pa po nasasagot ng Lord. And may desire na po kami na gusto na po namin. Pero at the same time, naiisip rin nga po namin yung ministry na paano kaya kapag nagkaroon na po kami ng anak or ng baby. Baka mahirapan kami, ganyan. Pero lagi ko lang pong iniisip na kung yung sakit ko nga po na sinusustain ng Lord yung kakayanan ko after 30 years po, no? What more pa po kaya yung pagkakaroon namin? So, we're still praying po na magkaroon. Amen. So, hindi naman talaga mawawala yan. At yun nga, napakabuti ng Panginoon. At kung ano yung kalooban ng Diyos, ay talagang mangyayari at maghahari sa inyong mag-asawa. So, maring nasa inyo po yan. Nasa puso po ninyo at sa puso ng Panginoon. So, salamat po. At si Sir Ems, bigyan na natin ng pagkakataon si Pastora Kat na hamulin yung atin pong mga kapatiran ngayong gabing ito para siguro doon sa mga bagong kasal, doon sa mag-aasawa ng pastor, at yung karamdaman, alam niyo yung itong ano yun, isang aral na natutunan ko na hindi hadlang yung karamdaman para ikaw ay magamit ng Panginoon. Si Pastora, 30 years nang may ganong kondisyon, pero nakita niyo naman yung kanyang puso at kagustuhan na magpagamit sa Panginoon at hindi matatawaran yun at nakikita yun ng Panginoon. So, Mr. M? Yes po. Pastora, any encouraging words po para po sa ating mga viewers? Ina-encourage ko po yung mga nanonood po sa atin, no, yung mga viewers po na magpatuloy lang po tayo sa iniatas po sa atin ng Panginoon, no? Kahit hindi po to para sa mga pastor lang, kundi para sa lahat ng mga workers, leaders,
ng mga bawat local churches po no, na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na kinakailangan po na ibahagi rin po natin or kumilos naman po tayo para sa ibang tao. Kasi hindi lang po tayo nabubuhay para sa sarili lang po natin, kundi para i-share yung gospel, di ba po, yung Great Commission natin, no, na kailangan magkaroon tayo ng mga disciples. At yun po talaga yung ikinuman sa atin ng Panginoon. So, kahit na ako po bilang pastor at bilang member ng simbahan, na kahit may nararamdaman or may karamdaman na sa pansarili ko, no, na hindi po yun naging hadlang para mag-serve ako sa ating Panginoon. At hindi rin yun naging hadlang para na hindi ko gampanan yung ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. So, by the grace of God, tutulungan niya po tayo kahit sa lahat ng aspect ng buhay natin, no? Even sa financial man yan, sa emotional or physical na karamdaman, at lalong-lalo na po sa spiritual natin. Tutulungan po tayo ng ating Panginoon na mag-grow kung kinakailangan pa po natin, no, sa spiritual na buhay natin na mag-grow. And then, yung kaalaman, no, sa kanya naman po yun nagmumula eh. Sabi nga po, no, sa Biblia na yung mga wisdom and knowledge po ay galing sa atin. So, magpatuloy lang po tayo, no, sa lahat din po ng mga kamanggagawa ko sa MMIM na sa mga nagkakaroon din po ng mga struggles. Alam ko na hindi lang po ako, no, hindi lang kundi marami pa pong mga pastors na nagkakaroon ng mga struggles, personal na problema, or sa simbahan man yan, tutulungan po tayo ng Panginoon. In the end, gusto lang po natin marinig sa Panginoon, no? Well done, good and faithful servant. Kaya ina-encourage po kayo na magpatuloy po sa gawain para pagdating po natin sa langit ay marinig po natin yung mga katagang. So, yun lang po. Maraming salamat po. Very well said, Pastora. Marami pong salamat at marami pong nahamon sa gabing ito sa inyo pong paghamon sa kanila at sa inyo pong patotoo. Marami pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. At bye-bye po. God bless po. Okay. Mr. Rems, pakaganda ng ating usapan kanina, no? At yes, pakinggan mo yung patotoo ni Pastora Kat na ano bang masasabi mo ron sa kanya pong patotoo at siyempre, no, medyo mahirap yung kanyang pinagdaanan. Yes po, Pastor. And yung will talaga, yung desire ng heart ni Pastor talaga yung maglingkod sa ating Panginoon. Ay hindi kasi naging hadlang sa kanya na kahit nga may karamdaman siya. Kasi hindi po biro yun, Pastor, yung hindi normal yung heartbeat ng yung puso. Ayun pa, yung napakahirap po noon. Pero hindi po yung naging hadlang para ipagpatuloy po ni Pastora ang paglilingkod sa ating Panginoon dahil nagtitiwala po siya sa ating Panginoon. Yung faith niya nandun sa ating Panginoon. Hindi matatawaran yung pagmamahal niya sa gawain at pagmamahal niya kay Nina. Sa gawain yan. Sa gawain. Dahil, alam nyo, yung iba ayaw na dahil mahirap yung may sakit sa puso eh. Pero salamat po sa Panginoon, katulad ng binabanggit natin, katulad ng kanyang pinatotoo na nasa puso niya yung pagmamahal sa gawain. Kasi na-influensyahan siya ng kanyang mga magulang, di ba? So, ang kagandahan dito kasi ang isang pamilya, lalo na yung mga magulang, ay nakakilala at hindi lamang nakakilala sa Panginoon eh. Ministeryo pa, minister pa ng simbahan, pastor pa. Kaya kumbaga talagang maimpluwensyahan na-impluwensyahan si Pastora Kat doon sa pagiging pastor nung pastora ng kanyang mama. So, ganun eh. Talagang kahit na may mga hindrances, kumbaga pag yun binigay natin sa Panginoon, ang Diyos ang mag-aayos eh. Diba? Kaya nga tayo, lagi nating sinasabi
Hindi hadlang yung hirapan, hindi hadlang yung karamdaman, hindi hadlang yung kakulangan, potential. Basta't ang tinitingnan ng Diyos yung heart eh. Si Pastora, kahit may problema sa heart ang tiningnan ng Panginoon sa kanya. Di ba? So, Amen. Naging, sabi nga, 40 yung heartbeat niya, naging 40. 100 na nang nakilala niya si Pastor Dan. tumibok. So, ganun, kidding aside, ganun talaga ang Panginoon. So, kapag tayo ay may willingness at willing na magpagamit sa Panginoon, talagang gagawa siya ng paraan na magkakaroon ka ng way, magiging able ka, hindi ka magiging disabled, 'di ba? So parang yun yung hamon sa atin ngayong gabing ito eh, 'di ba? Ang ganda ng pagtotoo niya na nandoon pa rin, nakita ko rin yung pagpapasako. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi mahirap po yun eh, yung sanay ka sa gawain, tapos siyempre nag-asawa ka ng pastor, magpapasakop ka sa kanya. So alam naman natin yung principle ng Biblia patungkol sa pagpapasakop, di ba? So lalo na sa atin, halimbawa, pag pastor ang kailangan mong kahit na sabihin mong ikaw ay graduate ng Bible school, pero kapag ka sa atin kasi kapag ka ang tawag doon ang recognize yung asawa mo, dapat mo magpasakop. Yung mahirap yun eh, kasi pero nakita natin Pastor Kat yung pagpapasakop sa kanyang asawa. Sister Yes. Ems. Yes po, Pastor. Tsaka ito pa yung kagandahan, Pastor. From high school, di po ba may karamdaman na si Pastor Kat. Pero hanggang ngayon na 30 years old na po siya, ay pinoprotektahan pa rin po siya ng ating Panginoon dahil po yun sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ayun po, Pastor. Bago po tayo manalangin, pasalamatan po natin ang ating mga star sender ngayong gabi. Maraming salamat po, Pastor Ray Bichayda. Po. Pastor Dennis Joseph. Marami pong salamat. And Brother Ronald Montimayor. Ay maraming salamat po sa inyo at bahala na po ang ating Panginoon na magbalik po ng pagpapala sa inyo. Okay, so prayer time na, Sister M. So mga kapatid, huwag niyo kaming iiwan. Dahil ngayon po ay isang pagkakataon para mailapit po natin yung mga prayer request natin sa ating Panginoon. Mas maganda na sama-sama po tayo na nananalangin sa Panginoon. At kung kayo po dyan sa inyo pong kinalalagyan ngayon, na nanonood ngayon, naisulat nyo man o hindi nyo naisulat ang inyong mga prayer request, sa gabing ito, manampalataya po kayo Panginoon, na ang Panginoon ay tutugon sa lahat po ng mga dalangin natin, mga sinulat ninyong mga prayer request. There's nothing impossible with God. Ano man yan, manampalataya ka, kumilala ka sa Panginoon, ipakita mo ang iyong pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon. Ang Diyos ay tutugon sa lahat po ng atin pong mga idadasal ngayong gabi. Sister Ems. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po, Lord, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa isa naman pong katagumpayan ng programa po ng ASAP, O God. Maraming salamat, Lord, sa aming panauhin ngayong gabi na si Pastora Kat, Panginoon. Adalangin namin, Lord, na ikaw po, Lord, yung magpala sa kanya, Panginoon, yung patuloy na pag-iingat po sa kanya, Lord Jesus, ang ipagkaloob po sa kanya at dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po, Lord, yung mag-provide lahat po, Lord, ng kanilang mga pangangailangan, Lord Jesus. Amen, Lord. Lord, bago po lumapit sa inyong harapan sa gabing ito, humihingi kami, Lord, ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa inyo, Panginoon, sa isipan ito, sa salita o sa gawa. Sinasadya man po ito o hindi, patuloy, Ama, nalinisin mo, tugasan ng iyong banal na dugo ang aming puso, pang malaya kami na makalapit sa inyo, Panginoon. Lord, sa gabing ito, tinataas po namin, Lord, yung mga unreached people, Panginoon, dito po sa Pilipinas, Lord Jesus. Adalangin po namin, O God, na abutin mo po sila, Panginoon, na ikaw po, Lord, yung padala ng mga mga minister, Panginoon, na mag-minister po pa sa kanila, Panginoon, yung gabay, yung protection, Panginoon, magkaloob po sa kanila, at ikaw po, Lord, yung mag-provide lahat po, Lord, ng kanilang mga pangangailangan, O God. Maging nga may tinataas po namin, Lord, yung National Youth Leaders Conference, Panginoon, na sa ngayon po ay ginaganap po sa May Marilao, O God.
yung pag-iingat mo po, Panginoon, ang ipagkaloob po, Lord, sa lahat ng delegates po na nandoon, Panginoon, na maging pagpapala ka po, Panginoon, sa kanilang lahat na naroroon, Lord Jesus. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tinataas po, Lord, yung mga couple, oh God, na humihingi po ng anak, Lord Jesus. Dalangin ko po, oh God, na maghari ka po sa kanila, Panginoon. Nahipuin mo po, Lord, yung bahay bata po ng bawat isa, oh God, na kung sila man po, Lord, ay nag-undergo po ng medication, Panginoon, dalangin ko po, oh God, na ito po, Lord, ay maging matagumpay, Lord Jesus, para sa madaling panahon, Panginoon, ay matupad na po, Lord, yung kanilang naisin, oh God, na magkaroon po ng anak. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na may tinataas ko po sa inyo, Lord, si Sister Hannah, Panginoon. Yes, Lord. Na sa ngayon po, Panginoon, ay mag-undergo po ng radiation, Panginoon. Dalangin ko po, oh God, na ihanda mo po siyang ganap, Panginoon. Ikaw po, Lord, yung magbigay ng kanyang kalakasan, Panginoon, dahil hindi po biro, Panginoon, ang mag-undergo po ng radiation at sa kanyang edad po, Panginoon, na napakabata pa po niya, Panginoon, para pagdaanan po ito, oh God. Kaya ini-entrust po namin sa inyo, Panginoon, ang buhay po ni Sister Hannah, oh God. Dalangin ko po, Lord, na ikaw po ang mag-provide sa kanila financially para may magamit po sila sa pagpapagamot po ni Sister Hannah, oh God. Baging sa kapatid po ni Pastora Nona, oh God, na si Sister Rose. Yes, Lord. Yung kanyang sitwasyon sa oras na ito, Panginoon. Yes, yung miracle healing, Panginoon, ang ipagkaloob mo po, Lord, kay Sister Rose. At kung will mo po, Panginoon, na siya po ay ma-operahan, oh God. Amen, Lord. Hallelujah. Dalangin po namin, Lord, na ikaw po yung mag-provide financially, Panginoon, para maisagawa na po, Lord, yung pagpapa-opera ni Sister Rose. Basbasan mo po, Panginoon, yung mga gamot na kanyang iniinom, oh God, para magsilbing kagalingan niya, Panginoon, magsilbing kalakasan niya, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya may tinataas ko po sa inyo, Lord, yung apo po ni Sister Weng na si Savi, oh God, na pabalik-balik po yung Lord Jesus. Dalangin ko po, oh God, na hipuin mo po, Lord, si Savi mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, at basbasan mo po, Panginoon, yung gamot na kanyang iniinom, Lord Jesus, para magsilbing kagalingan niya, Panginoon. Ano man pong dahilan, Panginoon, kung bakit pabalik-balik po ang kanyang lagnat, Panginoon, yung kanyang sinat, Panginoon, dalangin ko, oh God, na pagalingin mo na po ito, Panginoon. At yes, Lord, inangkin na po namin yung kagalingan po ni Savi, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Tinataas ang aking mga kapatiran na sa ngayon ay nakatutok, Panginoon, sa aming broadcast, Panginoon, sa live broadcast ng ASAP, Panginoon. Salamat po ng marami sa gabi ito. Kasama po namin sila sa iyo, Panginoon. At nakikita mo, Panginoon, ang kanila pong mga kahilingan, ang kanilang kalagayan. Nasa oras na ito, Panginoon, I pray and we pray, Lord, na ano man ang kanilang mga needs, ang kanilang mga prayer requests, Panginoon. Lord God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan mo, in the name of Jesus, Lord. Abutin mo sila at tunay, O Diyos, na lahat po ng may karamdaman ay gagaling sa pangalan mo, Jesus, in the name of Jesus. And we rebuke the kind of sicknesses, Panginoon, sa lahat po ng mga katawan, ng lahat po ng mga kapatiran po namin sa mga oras na ito na nakatutok in the name of Jesus, in the name of Jesus. We rebuke, Panginoon, yung sipon, ubo, sakit sa bato, sakit sa buto, in the name of Jesus, sakit sa dugo, cancer, in the name of Jesus, we pray. And we pray and we rebuke in the name of Jesus. Anumang uri ng sakit na ito ay mawala sa kanilang katawan sa pangalan ni Jesus. Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na merong karamdaman sa pangalan mo, Jesus, in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, mararanasan ng aking mga kapatiran ang patuloy na kagaling at kalakasan, Panginoon. In the name of Jesus, yung mga nakaratay sa ospital, Lord, abutin mo sila sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Kung meron kami mga kapatiran, Panginoon, kamag-anak na nasa ospital, nasa banig ng karamdaman, nasa ospital, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, we pray, Lord. Hayaan mo, Diyos, na maranasan po nila ang tunay na kagalingan na nanggagaling sa iyo in the name of Jesus, in the name of Jesus. Claim the healing, Panginoon, in the name of Jesus. Ikaw, kapatid, na sa oras na ito, nakatutok, na meron kang karamdaman, claim mo na ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, mararanasan ang kagalingan saan ka naroon ngayong kapatid. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive healing in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito.
Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo, Panginoon. Provide them, Panginoon, yung kanilang pangailangan at nawa po maranasan po nila, Panginoon, ang tunay, Panginoon, na yung pagpapala sa pangalan mo, Yes, Jesus. Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord. Salamat po sa kagalingan, salamat sa kalakasan, salamat sa iyong pangako, Panginoon, na sa oras na ito, ipagpapagaling ka, Panginoon. Gagawa ka ng himala, Panginoon, sapagkat ay himala, hindi galing sa tao, Panginoon. Ito galing sa iyo, Panginoon, sapagkat noong mga unang panahon, Panginoon, hindi lamang himala ang ginawa mo, bumuhay ka pa ng mga patay sa mga oras na ito in the name of Jesus. Miracles and miracles, Panginoon, ay mararanasan ng aking mga kapatiran sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Salamat po ng marami sa gabing ito, Panginoon, sa muli mong pagpapaalala sa amin, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos, na ikaw yung makapangyarihang Diyos, Panginoon. Amen. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, lahat na nakatutok, Panginoon, matatapos ang programa, makakamtan po nila ang pagpapala mo, ang kagalingan mo, Panginoon, ang direksyon mo, ang kalakasan mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po sa programang ito na ginagamit mo upang maabot yung mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, yung mga tao, Panginoon, na aabot na mapagpapala doon sa mga patotoo ng mga kapatiran po namin. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, sapagkat sa programang ito, Panginoon, meron na naman kaming natutunan, Panginoon, ang kahalagahan ng paglilingkod, ang kahalagahan, Panginoon, ng pagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Ganon din, Panginoon, tinataas ko rin, Panginoon, yung matinding init na nararanasan po namin sa buong Pilipinas, Lord, sa iba't ibang parte ng aming parte ng Pilipinas, Panginoon, Lord, umaabot ng 40 degree, 41, 43. Ito ay sobrang init, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Hayaan mo na protektahan mo, Panginoon, ang aming pong mga physical na mga pangatawan, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, hayaan mo po na ilayo mo kami sa mga sakit ng init, yung heat stroke, yung mga sakit sa balat. In the name of Jesus, Lord, protektahan mo ang iyong mga anak, yung mga hahayo, Panginoon. Huwag mong hayaan na sila'y mahadlangan ng init nito, Panginoon, yung sama ng panahon, yung init ng panahon, Lord. In the name of Jesus, Lord, I pray and we pray, Lord, for your victory, Panginoon, doon sa mga hayo, doon sa mga kikilos, Panginoon, doon sa mga magbibigay, Panginoon, at mag-share ng Word of God mo, Lord. Hayaan mo po na itong nararanasan naming init na ito, Panginoon, ay magsilbi pong babala po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay talagang dapat mag-ingat. Salamat po ng marami at tunay nga po na patuloy mo pong iingatan din yung mga nasa probinsya po namin, mga kapatiran na nagbabakasyon po, Panginoon. Hayaan mo po na kung paano mo sila iningatan, Panginoon, ay patuloy papunta roon, ay iingatan mo sila pagbalik, Panginoon. Hayaan mo po na yung katagumpayan at yung bonding po nila ng kanilang pamilya ay tunay, o Diyos, na ma-enjoy po nila, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, itong mahabang weekends, yung mahabang bakasyon, Panginoon, ay patuloy po na inalaw mo upang magkaroon ng fellowship, Panginoon, sa kanilang pamilya. Salamat po ng marami sa oras na ito. Nagpapasalamat kami sa programa mo, Panginoon. Salamat kay Pastor Rakat na napakinggan po namin ang kanya pong patotoo. Salamat po sa mga kapatid namin na nakatutok ngayon, Lord, sa aming paghimlay, Panginoon. Hayaan mo po na kami po, Diyos, ay maalala po namin kung bakit ka namatay doon sa krus ng Kalbaryo, kung bakit merong krus, bakit merong Holy Week, Panginoon, kung bakit merong Biyernes Santo, Huwebes Santo, at muli mong pagkabuhay, Panginoon. Lord, hayaan mo po na magsilbing aral pa ito sa amin sapagkat naniniwala kami, Panginoon, ang Espiritu ng Krus, Panginoon, ito po ay katagumpayan, ito ay kaligtasan ng iyong mga anak. Marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo po kami at nawa po sa aming paghimlay, bigyan mo kami ng kapayapaan, ng peace of mind, Panginoon, bigyan ng kalakasan upang sa ganun, Panginoon, sa gabi ay maranasan namin ang iyong mga pangitain. Sa umaga, Panginoon, ay bigyan mo kami ng lakas upang magantanan po namin ang pinagagawa mo sa amin at maglilingkod kami ng mayroong kalakasan. Salamat po ng marami sa gabi ito. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayun po, maraming salamat mga kaasap sa pagsama niyo po sa amin ngayong gabi. Ako po si Sister Ems Kasem. Ako po si Pastor Edsel. At ito po ang Always Say Prayer. Magandang gabi po sa inyo. Stay safe po. Salamat. Ingat tayo lahat.